Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Camberley Flores. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dalawang katao ang naaresto matapos ma-recover ng Police Regional Office 10 ang tinatayang 1.75 milyong pisong halaga ng mineral ores sa Lanao del Norte. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolman Edwin Baris. Mga tauhan ng Police Regional Office 10 ang tinatayang 1.75 million pesos na halaga ng hinihina ng illegal na mineral ores at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-illegal mining operation sa isang checkpoint sa barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte noong 15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ayon sa First Provincial Mobile Force Company ng Lanao del Norte Police Provincial Office, pinara ang isang wing van truck matapos makitaan ng mga paglabag sa batas trapiko. Sa inspeksyon, nadiskubre sa loob ng sasakyan ang humigit kumulang 350 sako ng ininalang mineral ores na walang kaukulang dokumento para sa transportasyon. Agad na ipag-ugnayan ng mga pulis sa Mines and Geoscience Bureau ng Region 10 para sa verifikasyon. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nakumpiskang mineral ores at ang truck habang naharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa RA 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Hinihikayat ng PNP ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na impinan ng pulisya o lokal na otoridad ang anumang hinihina ng iligal na pagmimina upang maprotektahan ang kalikasan at komunidad. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Edwin Baris, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Baris. Aabot sa 8 suspect ang naaresto habang mahigit 22 milyong pisong halaga ng produktong petrolyo ang nakumpiska sa magkakasunod na operasyon ng mga autoridad. Ibabalita yan ni Patrolman Adrian Dayaw. 22 milyong pisong halaga ng iligal na produktong petrolyo ang nasabat ng Philippine National Police sa isinagawang operasyon sa Dinilupihan, Bataan. Sa operasyon, arestado ang 8 suspect matapos umanong mahuling nagbebenta at nagsasalin ng mga produktong petrolyo nang walang kaukulang permit mula sa Department of Energy. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang mahigit 104 litro ng diesel, gasolina at ethanol, 4 na fuel tanker truck, isang electric pump at iba't ibang delivery documents. Naharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa batas pambansa bilang 33 na nagbabawal sa iligal na pagbebenta ng mga produktong petrolyo. Ayon sa PNP, nagpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na operasyon laban sa smuggling at iba pang uri ng iligal na kalakalan upang maprotektahan ang publiko. Mula po dito sa himpilan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrolman Adrian Dayaw, nagbabalita para sa Police News Express. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat
at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Mga bala, gamit pampasabog at iba pang kagamitang pinaniniwalaang iniwan ng mga miyembro ng NPA ang nahukay ng Isabela Maneuver Force Company sa San Mariano, Isabela. Yan ang ibabalita ni Patrolman Lenny Lorenzo. Natuklasan ng pinagsanib na puwersa ng kapulisan at militar ang mga bala, kagamitang pampasabog at iba pang kagamitang pandigba sa Sitio Lukban, Barangay Dibuluan, San Mariano, Isabela, bandang alas 3 ng hapon noong 15 ng Hulyo taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng 3 araw na minor combat operation ng mga tauhan ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Isabela Police Provincial Office, 2 of 1st Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 2, Regional Intelligence Unit 2, Isabela Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit at 95th Infantry Battalion, Philippine Army. Naging matagumpay ang operasyon sa pamamagitan ng impormasyong ibinahagi ng isang dating rebelde. Sa isinagawang paghuhukay, na-recover ang isang MK2 fragmentation hand grenade, 5 40mm high explosive cartridges, iba't ibang uri ng 7.62mm ammunition, commercial detonating cord, 2 improvised anti-tank devices, firing wire, blasting machine at isang portable generator. Ang lahat ng na-recover na military ordnance at improvised explosive devices ay agad na isinuko sa Isabela PECU para sa wastong paghawak at disposisyon. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, ang pagkakatuklas at pagkakarecover ng mga kagamitang pandigma ay patunay ng patuloy na pagiging epektibo ng intelligence operations at matatag na koordinasyon ng kapulisan, militar at ng komunidad. Patuloy na paiigtingin ang mga operasyon upang mapigilan ang anumang banta sa seguridad at mapanatili ang kapayapaan sa lalawigan ng Isabela. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Tinatayang 3.7 milyong piso ang halaga ng hinihinalang ilegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa isang drug personality sa Dawis, Bohol. Patrolwoman Flora May Asares sa report. Tagumpay na naaresto ng mga otoridad ang isang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation sa Purok 7, Barangay San Isidro, Dawis, Bohol. Kilala ni Police Colonel Patricio Sidigay Jr., Provincial Director ng Bohol Police Provincial Office. Ang suspect na si Elias Binan, 31 anyos, na residente ng Barangay Tabahan, Gindulman, Bohol. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 551.1 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 3,747,480 pesos. Kasalukuyang nakapiit ang suspect sa custodial facility habang hinihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na mananatiling maigting ang kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Alinsunod sa adhikain ng Philippine National Police, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Asares. Isang drug personality ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng Aroroy Municipal Police Station sa Masbate. Magbabalita dyan si Police Corporal Danet Alba. Kita ng tagumpay ang Masbate Police Provincial Office sa kampanya kontra ilegal na droga matapos maaresto ang isang hinihinalang street-level drug personality sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Ambulong ng Aroroy, Masbate. Pinangunahan ng Aroroy Municipal Police Station, katuwang ang Masbate Provincial Police Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, 1st Provincial Mobile Force Company at sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency, Regional Office 5 ang operasyon. Naakumpiska sa operasyon ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang timbang na 8 gramo at standard drug price na 54,400 pesos.
Nahaharap ngayon ang naaresto sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Samantala, muling tiniyak ni Police Colonel Jefferson B. Araujo, Provincial Director ng Masbate PPO, ang patuloy na pagsasagawa ng intelligence-driven at law enforcement operations upang mapanatili ang kapayapaan at maisulong ang isang ligtas, maayos at drug-free na komunidad sa lalawigan ng Masbate. Patuloy namang hinihikayat ng Philippine National Police ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa illegal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ako po si Police Corporal Danet R. Alba, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Kimberly Flores. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.